35 fried siopaw nila. Oh, wow! Namiss ko to. Super excited na akong matry ang mga ito, kaya naman ano pang inaantay natin guys? Huwag na natin patagalin, i-try na natin! So, nandito tayo ngayon sa may Manila Chinatown, ang oldest Chinatown sa buong mundo. So, nandito tayo sa may kahabaan ng Ongpin Street, kaya samahan niyo ako maghanap ng pwede ma-food trip. So, pika-pika lang ang gagawin natin ngayon, hindi muna tayo kakain sa restaurant para mas mabilis at mas marami tayong matry. Tara, samahan niyo ako. Let's go! So, unang stop natin, itong Engbitin, mga pika-pika lang. Since nandito tayo sa Binondo, kaya sa kanto lang na itatry natin kasi mahihirapan tayo pagka sa restaurant tayo kumain. Para marami tayong matry. So, ito favorite namin ni Carter to, lava pao. Balatan muna natin kasi may balat eh. Oh, tagal ko na hindi nakakain na ito. Nabutas na. So, medyo butas na siya. Tingnan nyo kung gaano kasarap to, guys. Wow, ayan pa. Sobrang creamy. Perfect pa to pag kinain mo ng mainit-init. Kahit napapaso ka, yun yung panalo. So, try na natin. Oh, wow! Namiss ko to. Wow. So, napaka-creamy niya. Lasang-lasa mo yung salted egg. Grabe. Saktong-sakto lang yung dami niya. Hindi na overpower. Kaya nagbabalanse dahil yung pinaka-bun niya. Sakto lang yung tamis niya. Yan, nahigop na natin yung pinaka-sauce niya kanina. Yan pa. Yung isa naman try natin. So, alam nyo na, egg tart, the usual. Pero ito with a twist, ha. Alam nyo kung bakit? Yung sa loob niya, ube. Biyakin na natin. So, yun yung ube niya sa loob. Konti lang din pala. Anyway, try pa rin natin. Magkakatalo naman yan sa pinakalasa eh. Hindi yung ina-expect ko visually. Kasi iniisip ko, super daming purple na itsura or daming ube sa loob. Though konti siya, pero yung lasa nandun pa rin naman. May lasang ube halaya. Alam naman natin, egg tart masarap eh. Nadagdagan pa ng ube. So, okay pa rin naman siya. So, yung lava pao kanina, 28 pesos. Ito, 50 pesos. Okay pa rin naman matry. Hindi lang siya yung parang super laki ng difference na lasa. Konting-konting ube lang. Ito yung Chuanti. Next time, babalikan natin to. Hanggang ngayon, may pila pa rin. Tawid tayo sa may Eskinita. Hanap pa tayo ibang pwede ma-food tripan dito.
Flying pig. Yan, mga dim sum ng Hong Kong. Ang titikman natin, itong fried dumpling and fried siopaw. Pero marami sila, ayan. Kagayong kanina, niluto pancake. So, nandito na tayo sa may second stop. Ito yung mga tatry natin sa Flying Pig. So, itong dumpling, 100 pesos, 5 pieces. Itong fried siopaw nila, 35 pesos. Ito namang pancake nila, Chinese pancake yung tawag nila, 100 pesos. So, try na natin. Unahin natin yung pancake kasi hindi kailangan ng sauce para maibaba na natin. Okay. Daming bumibili ng pancake nila pero parang ordinary lang naman tignan. Tignan natin kung may kakaiba sa lasa. Mix of crunchy tsaka chewy. Tapos may lasa na siya. Parang alam niyo yung ano, yung satay. Yung satay sauce na pinapahid. Basta may lasa na siya. Savory. So okay din kasi okay ipang munch. Not the ordinary pancake na nakasanayan natin. Hong Kong style pancake daw nila to. May mga part na crunchy pero mostly chewy na siya. Okay matry. Pero kung babalik ako sa Binondo, kahit hindi ko na ulit-ulitin. Okay lang siya matry first time, para lang aware ko anong lasa niya. Pero hindi na siya yung dadayuhin ko. Okay din. Not bad naman. 35 fried siopaw nila. Ayan. Yung fried siopaw naman nila i-try natin. 35 pesos. Ooh. So, yan yung pinakalaman niya. Ooh, juicy. Ayan, oily. Try na natin. Medyo oily siya. Yung lasa niya, may kakaibang lasa eh. Alam mo ano? Chinese? Hindi timpla ng typical na Pilipino na nagluluto ng fried siopaw. Alam mo yung recipe nila galing pa sa ibang bansa. Ganon yung lasa. Very savory. Nandun yung pagiging salty niya. For 35 pesos, okay lang din naman matry. Itong pinuntahan natin, Flying Pig, bago lang kasi sila. Nitong August lang nagbukas. Kaya okay din naman matry. Bago dito sa Binondo. Itong dumplings naman i-try natin. Lagyan na natin ng toyo. Naglagay na tayo ng kalamansi. Okay, try na natin to. Mainit-init pa. Itong nag-iisa. Ayan. Init. Ayun yung laman niya. May mga gulay. Pero masarap na may toyo ah. Ito oh. Parang may mga noodles siya. Di pa brown yun, hindi naman. Yun. Uy! Try na natin. With chili oil. Mas sumarap siya nung may chili oil. Tsaka basta may toyo kalamansi. Kasi pag as is lang,
Parang ang boring ng lasa niya. So, same din sa fried siopaw nila. Not the typical dumpling na matatry mo. Yung timpla niya sa pinakaloob, parang yung mga lasang nasa ibang bansa. Para ka talaga napunta ng Hong Kong or China. Ganung lasa. Hindi yung mga fried dumplings na natitikman nating gawang Pilipino na. So yung kalye nung pinagkainan natin ng Flying Pig, nasa may kahabaan ng Yuchenko Street, corner Norberto Street. Tabi lang siya ng Don Bay Dumplings. Magkano po yung ganito? 150. Magkano isa? 50 pesos. So, sausage to, tofu, and veggie balls. Try natin, tig 50 pesos sila. Yan. Maalat, lasang cumin, strong yung lasa niya, at vegetarian daw lahat to. Good to try. Pero naalatan ako. Try naman natin tong vegetable balls nila. Lasang squid ball lang din. Ang pinagkaiba yung pinapahid lang nila na strong yung spices. So, yun yung strong na cumin. Barbecue sauce na maalat, na strong sa cumin, ganun. Tofu naman. Actually, masarap yung pagkakadami niyang spices. Something new sa lasa, na mga ihaw-ihaw. Pero hindi siya yung something na i-crave ko. Pero good to try. 50 pesos lang din per stick. Hindi siya yung usual na inihaw na mga makikita mo kahit san-san. Dito lang din talaga sa Binondo. So, good to try, pero hindi siya yung for me lang na i-crave ko. Pero, not bad. So, syempre, pag bumili ka ng skewer sa kanila, meron din silang katabing sugarcane. So, ito yung pinakalaging nilulook forward ko, na kapag kailangan mo ng energy dito, maglakad-lakad, ito yung perfect na inumin. Bago kong mapakita sa inyo, tingnan nyo, kalahati na. Ito, panalo to. Masarap. Legit. Nakakawala ng pagod. Of course, ang Baker's Fair, legendary yan. Hindi pwedeng palagpasin pag nasa Binondo ka or kahit saan mang meron silang branch. Baker's Fair, childhood yan. So, mapa-dice or yung bilog na kopya nila. Dapat dice pero dahil sold out sila, yung pinaka-bilog na kopya na lang nila. So, assorted tong kinuha natin, munggo, tsaka ube. So, yan, mainit-init pa kasi bagong luto. O, yan, lambot. Nabibiyak agad. Legendary to, guys. Sa lahat ng hopya, ito siguro yung pinaka gustong-gusto ko. Okay, lambot. Tsaka ang gandang tignan, the way nila niluluto. Nakakatuwa. Yung isang box na ganito, 180 pesos.
So, may 20 pieces ka na. Alam mo, bagong luto, nabibiyak-biyak na siya sa lambot. Ube naman. Siyempre, classic yung munggo nila. Pero okay din matry yung ube. For me, kung papipiliin ako kung ano yung mas matamis, mas natatamisan ako sa munggo. Mas light lang tong ube. For me lang Ito yung mga food trip na pang mabilisan lang. Yung pag nagmamadali ka, madaling bilhin, madaling ipika-pika. At hindi mo pwedeng palagpasin pag nagpunta ka dito. Tapos na yung Binondo food crawl natin. Sana nag-enjoy kayo at natakam din kayo. So pag nagpunta kayo dito, alam nyo na kung ano yung mga pwede nyong itry sa mga medyo kailangan nyong palagpasin. So sa mga hindi pa nakaka-subscribe, subscribe na kayo. And don't forget to comment din sa mga gusto nyo pang i-recommend sa amin na itry. Thank you guys for watching. Till my next video. Bye! So nandito tayo sa Kaabang. So nandito tayo sa So yung address. Try naman natin tong vegetable.